Tinawag naman na Brave 25 ito pong mga kongresistang tumutol sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Bukod sa paniwalang walang matibay na ebidensya laban sa pangalawang Pangulo, ang ilan ay bumoto ayon sa boses at pulso ng kanilang mga constituent. Eden Santos sa balitang yan. Mr. Speaker, I vote no. This representation votes no. My vote is no. My vote is no. Mr. Speaker, I vote no and I will explain my vote. Brave 25. Yan ang tawag sa mga kongresistang tumutol sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Maliit ang bilang kumpara sa 257 na bumoto ng yes. Pero sila ang tumatak sa taong bayan. Yes, matapang din po sila at may panindigan sila na kaya nila ipagtanggol ang kanilang kapwa na taong bayan. Saludo kami sa inyo yung mga nagtatanggol sa tama. Natutuwa kami sa kinalalabasan ng mga batang kongresman ngayon. Sila ang lumalaban. Sila pa ang bulat kaysa matatandang mga politiko na trapo. Wala nang kwenta na ibuto pa ng taong bayan. Ang bubuto natin ngayon yung mga bata na bago pa lang sa politika kasi sila ang tunay na tutulong sa bayan natin at makahon. Kagaya kay Sara Duterte, iboto natin yan. Opo, mga matatapang yan. Paano yun nasabing matatapang sila, sir? Kasi wala silang kinatatakutan. Basta yung katotohanan ibunyag. Opo, matatapang po sila. Bakit, sir? Bakit yung nasabing matapang sila? Hindi na nalintana yung walang budget kapag bumoto sila ng no. 8 ay mula sa Mindanao, ang iba naman ay sa Visayas at ang ilan sa Luzon, habang 5 ang party list representatives. Bumoto ng no ang ilan sa kanila dahil naninindigan na walang matibay na ebidensyang magdidiin sa vice-presidente. Questionable rin anilang pagkalap sa mga dokumento at itinuturing na polluted witness ang mga testigo. Hindi rin daw nasunod ang due process na una ng kinwestiyon ng Korte Suprema kaya nabasura ang unang mga impeachment complaint. Boses at pulso ng kanilang mga constituent ang dahilan naman ng ilan sa mga kongresista. And yet, in the middle of this economic storm, Congress is being asked to devote its gravest constitutional power to an impeachment case built on complaints that remain constitutionally infirm, procedurally defective, and factually incomplete. I am responding to their call that there are other urgent priorities to address during this time of crisis. I have thoroughly consulted with our people, and this decision represents the overwhelming majority in my district. Hindi pa na itatransmit ng Kamara ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Because of Bato's immunity as a senator, Inaarap ang gusto ba ng mga NBI? Sasabi ko akyat dito. I don't know. Anong gusto nila? NBI Uwina! NBI Uwina! Nagkagulo kasi sa Senado kagabi at nagkaroon ng lockdown. Ayon kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, hinihintay pa ng tanggapan ng Secretary General kung kanino makikipag-ugnayan dahil na rin sa biglaang pagpapalit ng liderato ng Senado. Gayunman, umaasa si Chua na sa loob ng linggong ito ay may papadala na sa Senado ang kopya ng Articles of Impeachment. Umaasa rin ang kongresista na hindi makakaapekto sa impeachment ang pagbabago sa liderato ng Senado, gaya na rin ng pangako ni Senate President Alan Peter Cayetano. Paggabi at kaninang umaga nung kausap ko ang ating SecGen ay hindi pa na itatransmit yung articles of impeachment dahil nga inaantay pa nila kung kanino sila makikipag-coordinate. So hopefully malaman natin yan. Pero ako naniniwala within the week naman yan mangyayari lahat yan. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapag.